Hello, magandang araw at mabuhay sa inyong lahat. Ako po si Mariel C. Santos ng 10 Aquamarine at narito ako ngayon upang pangatwiranan ang usapin natin ngayon. So ayan na, narito yung sitwasyon na ating pagbabatayan. Babasahin ko sa inyo kung ano ito. A doctor's dilemma. You are a doctor at a top hospital. You have 6 gravely ill patients, 5 of them whom are in urgent need of organ transplants. You can help them, though, because there are no available organs that can be used to save their lives. The 6th patient, however, will die without a particular medicine. If she or he dies, you will be able to save the other 5 patients by using the organs of patient 6, who is an organ donor. What do you do? So, sa sitwasyong ito, ang pipiliin ko sa dalawang opsyon ay ang pang-una o yung keep patient 6 comfortable but do not give him the medical care that could save his life in order to save the other 5 patients. Sapagkat sa pamamaraang ito ay hindi lang isa ang maililigtas. Ang dalawang opsyon ay kinakailangan ng pagsasakripisyo kung kaya't ito ang mas nagpahirap sa sitwasyon. Ngunit sa aking pagninilay ay mas napagtanto kung sa desisyong ito ay hindi lamang isang pasyente ang maililigtas. At dito din ay masisiguradong sa maayos sa pamamaraan isinagawa ang desisyon. Sapagkat kahit ganito man ang nangyari ay nadama pa din ng pasyente na may dumadami sa kanya kahit sa huling sandali or sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At dito din sa sitwasyong ito ay nasabi na siya ay isang organ donor na mas nagpatibay sa aking isip para ito ang piliin. At ayon din sa pahayag 21 verse 4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Marahil ay pinili na din ng ika-6 na pasyente na tanggapin ang oras niya sapagkat alam niyang hindi lang siya makatutulong sa iba kundi makapagpapahinga na din siya sa piling ng Ama.